Isang OFW na kasama mismo sa 17 Pilipino or OFW na inaresto sa bansang Qatar dahil daw sa pagrarally. Ikinuwento ang tunay na dahilan kung bakit sila hinuli. The Qatari government has cleared 17 OFWs of charges of illegal assembly. Our correspondent Dick Villanueva spoke to one of those arrested and he filed this report. Joseph Rivera, an overseas Filipino worker, is one of the 17 Filipinos arrested in Qatar for allegedly holding a gathering without a permit. Joseph clarified that it was a picnic party at a private resort and had no connection to the recent global protest in support of former President Rodrigo Duterte. Basically, ang nangyari is meron na imbitahan tayo sa isang community sa Lusalo noong March 27. No? Ito ay paghahanda ng Filipino community dahil sa pagtatapos ng Ramadan. Ito ay ginanap sa isang pribadong resort kung saan sinurse out ng ating mga kaibigang community leaders dito at dito ay nagkaroon ng kumbaga nakahanap kasi tayo ng murang venue, no, na merong beach resort, na meron ng facilities, nasa 20 real lang ang entrance, no? At nataon na yung start nung overnight picnic na ito ay nataon na bisperas, no, bisperas ito ng kaarawan ng dating Pangulong Duterte. Pero ang plano talaga doon is mag-i-iftar lang. Dati ka naman sa gitnang silangan, so alam mo pag sinabi natin iftar, di ba? Magkakaroon lang dito ng iftar at magkakaroon ng sahur, palaro sa mga bata, ligo sa dagat. Joseph added that he was accosted by civilian authority while taking photos of OFW groups that had already been controlled. He was surprised by the reported reason behind their arrest. Ano nangyari? Anong una naging ninyo, yung argumento ninyo ng with the authorities? Wala. There was no argument. There was no argument at all. I can tell you my case, no. Pumasok kami, dumating kami ng aking bunso at sabi ko bago tayo maghapunan, no. Picture muna tayo. Ano ang Pilipino, di ba? Pagdating sa isang lugar, picture muna. Kasi gusto ko ipakita kay Mrs. na napakaganda ng lugar, sunod ka. So, pinicturean ko yung barbecue area, yung beach, mga kabana, mga tent, may malaking kabana. Subalit sa sinamang palad, eto na. Yung huling litratong kinuha ko, may nahagip na pala akong mga Arabong otoridad na naka-civilian clothes. Ang layo ko siguro nasa mga 20 hanggang 30 metros Pero nilapitan na nila ako at sinabi, ba't mo kami kinukuha ng litrato? Kinuha na yung telepono ko at yun na yun. Joseph expressed gratitude to the embassy for providing being a lawyer and for the swift justice process in Qatar. Hindi ba kayo tinawagan ng OWA? Hindi ba kayo tinawagan ng DMW? Ganon? Paano po lang kami tatawagan? Nasa loob po, wala pong income. So meaning, naman po sila. Mga taga-embassy ang nagano? Yes. In fact, yung unang dalaw po, dumating po ang ating kagalang-galang na labor attaché, ang ating legal attaché, ang ating vice consul at tatlo pa akong mga opisyal na embahada. Rivera also made a plea to those spreading false information, saying it only makes the issue worse. Meron ba kayong mga banner na dala na mga picture ng Wala. Wala. Maski na isang banderita o isang banner na nagsasuggest sa dating Pangulo o kahit sino mang politiko ay wala po. Ibig sabihin, yan po ay 100% fake news, kasinungalingan, pawang kasinungalingan, and it is a total lie. Samantala, isa ding OFW na nandun mismo sa venue or pinangyarihan kung saan hinuli ang 17 na OFW. Nagsalita rin. Kasama nga din sa mga hinuli ang isang malapit niyang kaibigan na sinasabi niyang expired ang Qatar ID. Hello guys, good morning. Anyway, I just woke up early in the morning kasi may tumawag sa akin, yung friend ko na nagtatrabaho dito sa government sa Qatar, and gusto niyang i-confirm sa akin yung news daw na 17 katao na nakulong, na detain. Kung totoo daw ba dahil yun sa pagrarally. Okay? So, ako po makakapag-confirm. Okay? Gusto ko pong i-confirm na yung balita po is fake news po yun. Fake news yun. Yes, may na-detain. Yes, may nakulong. Yes, may nahuli. 17, yes, totoo yan.
Pero hindi po dahil sa pagrally, dahil po yun, expired yung QIDs ng mga yon. Mga TNTs po yun. And one of them is my friend, my good friend. Bakit siya nakulong? Kasi po expired yung QID niya 6 months na. Expired. So, ginagawa namin ng paraan actually yung QID niya pero ayaw talagang i-release ng amo niya. So, pumunta siya doon, gusto lang niyang makipagkasiyahan, and FYI, okay, for your information, yung gatherings po ay ginanap sa private beach, hindi po sa public, hindi sa park, hindi sa public beach, private po yun. Walang rallying naganap. Yung events po is night swimming, gatherings, may mga bata, maraming bata. Bobo bang mga magulang nila para dalhin yung mga bata sa pagrally? Pero hindi po kasi yun ang nangyari. Yung mga tao na nagpo-post dito at kino-confirm nila na dahil daw sa pagrally, kabubuhan ninyo. Sana po, nagkaroon po muna kayo ng ng research, Eto na nga po. Yung mga nag-post, dahil daw po yun sa post ng Philippine Embassy, nag-rely daw po sila sa post ng Philippine Embassy. Hindi po ba ninyo nabasa ng mabuti yung post ng Philippine Embassy? Na kino-confirm ninyo na yun daw ay dahil sa Philippine Embassy? Hindi po kino-confirm ng Philippine Embassy na yung mga nakulong nga ay dahil sa pagrarally. Ito pa nga, nagtataka kaming taga-Qatar, bakit yun ang pinost ng Philippine Embassy? Alam ng Philippine Embassy ang dahilan kung bakit nakulong yung mga taong yun. May pumunta ng tao na galing sa Philippine Embassy. Nakausap nila yung mga tao, tinanong kung bakit. Bakit kayo nakakulong? Kasi po expired po yung QID namin yun po ang sagot nila. Kasi po wala po akong documents yun po ang sagot ng isa. Pero bakit hindi pinalabas yan ng Philippine Embassy? Hindi ko kine-question yung embahada natin pero nagtataka lang kami, alam ninyo ang dahilan. Hindi naman yan dahil sa illegal gatherings hindi naman yan dahil sa rally Common sense, pumunta kayo ng Cornish dito sa Doha. Ang dami, 20 katao, nagtitipon-tipon kumakain dyan sa public. Magiging illegal gatherings ba yun? Bakit hindi sila hinuhuli ng pulis? Sa beach, Dukhan Beach, ang daming tao, nagpa-party-party, may mga tugtugan pa. Yung pulis umiikot-ikot, hindi naman sila hinuhuli. Nag-checking lang kung may IDs o wala. Pero bakit yung itong pinapalabas ninyong balita na dahil daw sa pag-rally, ikinulong daw yung 17 katao. Bakit kami? Bakit kami na hundreds na naandoon, hindi nakulong? Kasi po may mga IDs kami. May mga legal documents po kami. May residence permit po kami. Yung mga tao doon na natira, na hindi nahuli, may mga legal documents po yun. Isa-isa ba naman ng pulis yung mga pataka namin? Siyempre, yung mga walang kasalanan, stay. Yung mga TNT, kulong. Yes, sumusuporta kami kay Tatay Digong. Okay, the next day, 28th birthday ni Tatay Digong. Pero yung theme ng party is night swimming. Yung mga tao, nagdala lang sila ng mga pagkain nila, kasi nga po, night swimming yun. So, isasabay na lang, kumbaga, kung sinong gustong mag-celebrate ng parties, i-celebrate nyo. Kung sino man yung gustong pa-picture, mag-picture-picture, na kumbaga sumusuporta kami kay Tatay Digong, okay. Pero walang rally, walang Duterte, walang ganun, walang narinig na ganun. Yes, meron sigurong mga t-shirt na may PRRD, may flag na nakikita. Taga-Pilipinas tayo pwede tayo magdala ng flag. Diba? Alam ko nonsense yung pinagsasabi ko, pero common sense. Ang daming mga ang daming mga nag-gatherings dyan sa public, hindi hinuhuli ng pulis kasi may mga ID sila. Kami, na naandun sa private beach, tapos yung team namin is night swimming lang. Night swimming, kasiyahan, kainan, tipon-tipon ng pamilya. Kasi Thursday night, kinabukasan walang pasok. Yes, may flag nga May FPRRD. Masama bang magsuot ng ganun? Wag kayong magko-confirm kung wala naman kayo dito at wala naman kayo sa pangyayari. Ayon sa latest na balita ay nakalaya na o napawalang sala na ang 17 na OFW na hinuli sa bansang Qatar sa tulong ng pakikipag-ugnayan ng Department of Migrant Workers o ng DMW at ng DFA sa Qatar government. No charges will be fired against the 17 involved OFWs and no fines will be imposed.
their employment will be preserved, no jobs will be lost, and their travel ban will be lifted. Pwede nang bumalik sa normal na buhay at mag-move on ang 17 Pinoy na inaresto at kinulong sa Qatar ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Kahapon ibinalita ng Ambassador ng Qatar sa Pilipinas na si Ahmed Saad Nasser Abdullah Al-Humidi kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang ikakaso laban sa kanila at pwede na rin silang makabalik sa trabaho. Ayon kay Secretary Kakdak, nakalaya na ngayon ang 17 overseas Filipino workers na hinuli dahil sa pagsasagawa ng protesta na may kaugnayan sa pagkondena sa ginawang panghuli kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bago pa man sila palayain, tiniyak-an niya ng gobyerno ng Pilipinas na naibibigay ang kanilang personal na pangangailangan habang nakabilanggo. Nabigyan sila ng kaukulang assistance doon, material assistance, kasi meron sila mga basic needs noong panahon na yon. Dagdag ni Secretary Kakdak, magsilbian niyang aral ito sa mga Pilipino upang sumunod sa batas ng Qatar, lalo na sa pagsasagawa ng mga protesta. Learn from this incident kasi alam naman natin na sa mga kababayan natin kailangan talagang sumunod sa regulations ng host country, lalo na sa aspeto ng mass actions or assembly. Nananalig pa rin anya ang DMW na merong maayos na reputasyon ng mga Pilipino sa Qatar. May kumpiyansa rin ako sa ating mga OFWs kasi hindi naman tatanyag, hindi naman sisikat o magiging in demand ang ating mga workers kung wala silang reputation for being good citizens or residents of the host country. Paiigdingin naman ng ahensya ang kanilang information campaign o seminar sa mga OFW mula sa kanilang pre-departure at post-arrival bago sila magtrabaho sa ibang mga bansa. Pilipinas!